May konting budget ako ngayon kaya naisipan ko magluto ng pork mechado. Kaya pasintabi muna sa mga kapatid nating hindi nakain ng karne ng baboy. After ko mahugasan yung karne ng baboy, imamarinate ko na muna sa toyo at saka sa kalamansi. Nagpiga ako ng 5 pirasong kalamansi tapos naglagay na rin ako ng powder na paminta. Dinamihan ko yung paglagay para lalong malasa yung karne. Naghugas muna ako ng kamay bago ko naman lamasin yung karne ng baboy. Hinalo ko ng maigi para manuot yung lasa. Medyo kulang pa yung soy sauce kaya dinagdagan ko pa. Yun nga lang hindi ko na na-video yung paglagay ko uli ng soy sauce. Habang nakababad yung karne, pinrito ko na muna yung gulay na ilalagay. Pwede rin naman kasi diretso ilagay at hindi na iprito kaya lang mas gusto ko yung piniprito ko muna yung gulay. Iba kasi ang lasa kapag pinrito muna yung gulay at saka hindi madaling masira o mapanis kung sakaling may matira. Sa mga bagong followers at viewers po, welcome po sa inyo at kung hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipollow na lang ako para updated ka sa mga susunod. Shoutout nga pala sa mga taga Caloocan lalo na kay Ronald Celi at kay Christine Asis nga pala ng Olongapu City at kay Lisa Balbagyo ng SS Village Marikina. After kong hanguin yung gulay, ginisa ko na yung bawang. Kung sakaling nanonood ka pa rin, pakicomment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Paki-like and share mo na rin para mapanood ng iba. Sinunod ko na yung sibuyas after ko maigisa yung bawang. Continuous lang ako sa paghalo hanggang sa maging translucent na yung sibuyas. At saka ko naman nilagay yung na-marinate na karne ng baboy. Pinahiwa ko pala yan ng menudo cuts, malaking bagay kasi kapag ganyan yung pagkakahiwa. Lalo na kung medyo madami kayo sa bahay. At nang mag-reduce na yung tubig at magmantika na yung karne, tsaka ako naglagay ng dahon ng laurel. Baka nagtataka kayo bakit walang kamatis, nakalimutan kong bumili. Pagpunta ko naman sa tindahan na malapit dito sa amin, kaya lang wala naman silang tinitinda. Mahal daw kasi yung kamatis kaya hindi muna sila nagbebenta. Pinakasimot ko yung tomato sauce para hindi sayang. Continuous lang ako sa paghalo hanggang sa maluto na yung tomato sauce. Maganda kasi kapag kalutong-luto para hindi siya maasim. After kong paghalo ng ilang minuto, tsaka ko naman inilagay yung pinang-marinate ko. Batiin ko lang yung mga taga Camarines Sur lalo na kay Rema Alonso, Oliver Villaperte ng Laguna, shoutout po sa inyo. At kay Laura Bacatalad ng Limoy Bataan. At kay Norma Sagun ng Nueva Ecija. After ko mapakuluan, tsaka ako naglagay ng tubig, yung katamtaman lang. Medyo matigas pa yung karne kaya pakukulan ko pa ito ng mga 15 to 30 minutes. After 30 minutes, kaunti na lang yung sauce kaya hinalo ko na muna para hindi dumikit sa ilalim. At saka ko naman nilagay yung gulay. Kung gusto niyo na malambot lalo yung karne, dagdagan nyo na lang uli yung tubig at saka nyo pakuluan uli. Kaunting halo lang yung ginawa ko para mag-blend lahat yung mga inilagay ko. Dahil nga medyo may sabaw pa at gusto ko ma-achieve yung parang sauce na lang, tinakpan ko uli para mapakuluan. Makalipas lang yung ilang minuto, kaunti na lang yung sauce niya, tsaka naman ako naglagay ng kaunting asin. Hinalo ko na muna, dumidikit na kasi yung karne sa kawali. Nang tikman ko, sakto na yung lasa kaya hindi ko na dinagdagan pa ng asin. Pinainin ko na lang yan ng kaunti mga lods. Paano mga lods? Kain na muna ako, tara kain po tayo.